hindi dapat 'to nangyayari sa sambayan ng Pilipino kasi paano ng soberanya ng Pilipinas kung ganyan ang presidente natin is na ano pala ng ibang bansa. Guys, Bakit gising. ganun ang takot mo? Bakit ganun ang takot mo Okay, given the fact na Tatay Digong daw is pro-China. Okay, sige, pagpalagay na nga na pro-China si Tatay Digong. Oo, lahat naman tayo nagsha-Shopee, nagla-Lazada. But my question is, ayan, letter from the Office of the Malacanang President. Siya nag-order, bakit siya nag-order? Bakit ino-orderan mo yung mga pulis mo na na ikulong itong mga taong to at isuko sa ibang bansa? Bakit? Anong meron? Bakit ganyan na? So meaning wala tayong protection sa sarili nating bansa. Hindi lang ICC, hindi lang The Hague, Netherlands. Lahatin na natin to. Ma'am, eto may nagsabi dito, go directly to Supreme Court saka sa IBP. Ma'am, kung ipapakita ko sa iyo mga letters ko sa IBP, kinausap ko na sila, nagmakaawa na ako halos, ay hindi namin hawak yan. Ang IBP maganda lang din yan pagka nandyan sa TV, pero pagpunta ka na doon para ka rin basahan. Ay, ganon? Oh my God. Calling the attention of IBP? No, wala kaming magagawa. Kasi ma'am, hindi namin jurisdiction yung ibang bansa. Ba't di mo jurisdiction? Ako ang jurisdiction nyo. Nasa Pilipinas ako. Ako ang jurisdiction nyo. Pwede bang sulatan nyo ang sino man doon sa ibang bansang iyon, sa bansang iyon, at sabihin niyo, teka po, Mr. Court, o sino mang court, Dubai Court, bakit ganito? Ano bang ebidensya ninyo laban sa taong ito? Wala mo lang attachment? Huli-huli na lang, walang attachment. Makat lang kita. Ito, kailangan na natin pag-graduatein to. Mga DDS fake news kinakain araw-araw. Ito na nga, testigo na nga eh. Ano pa bang gusto mo, hayop ka? Tangin to. Sandali nga, ano ko na siya. Graduate. Ban user and delete their comments. Hindi siya kailangan. Ayan. Alam mo, madam, ganito yan, no? So nakikita ko, it's parang siyang negosyo. Negosyo na lang ba na pagka tanim kaso, may makuha sa'yo? Okay, go. Bye, ganun. Walang makuha sa'yo. Hindi ka naman din mapilit. Iuuwi ka pero kailangan may waiver ka na ikaw ang lumapit sa amin, ha? Ganon. Paano yun? Paano yung trauma? Paano sa trauma sarili mo, trauma sa pamilya mo? Yung araw-araw na iniisip mo na pwedeng ulit-ulitin. Ma'am, pag nagkukwento ko sa mga taga, pumunta ko, ilang court ang pinuntahan ko? Court ng Pasig, court ng Makati, court ng Taguig. Sinabi ko lahat itong sitwasyon na to. Di ba sabi kasi, ma'am, sabi ko sumusurrender na po ako sa inyo. Ako na sumurrender. Kasi ang sabi, kailangan dalhin sa local court. Ma'am, ako, judge, ma'am, pakisabi po sa kay judge, dito po ako. Bakit? Hindi po pwede. Ma'am, ako po may kaso sa ibang bansa. Ako po kaysa ako na po ang sumusurrender sa inyo. Ito po, tulungan niyo ako. Anong gagawin ko po dito sa kaso ko? Even our court, hindi alam. Kasi nga, alam mo kung bakit? May utos na kasi from Office of the President. Napakadali niyan sa isang abogado at mga prosecutor at mga fiscal, ganyan. Kasi alam naman nila ang batas sa Pilipinas. However, paano mo nga naman kasi i-disregard ang utos na ng presidente ng Pilipinas? So, nagkataon lang, okay, base sa aking observation, itong foreigner na to, naging sa kanila, tawag dito, gustong makabawi sa inyo sa nalugi niyang pera. Na hindi niya alam, iba ang pagkakaperahan sa kanya. Alam mo yun, wala naman talaga siyang mapapalay, wala naman talaga siyang makikita. Pero yung mga to, buying signal, teka lang, meron naman pwedeng prospect na pagkukuha na natin ng pera. Ganon. Na hindi na naisip na ikaw, wala kang pagkukunan. Tama, ma'am. Ganun nga. Masabi ko pa dito, yung mga nagsasabi sa atin na, ano nyo lang yan, arte nyo lang yan sa ano. Di ho, ipanalangin lang natin na wag mangyari sa inyo. Kasi iba ang sitwasyon ngayon. Iba talaga ang sitwasyon ngayon. Nakakatakot. Nakakatakot. Hindi mo alam saan ka lalapit na para sabihin na hindi mo ginawa ito. Walang ganun. Kasi kaya kanilang gawa ng mga simple paper, photocopy paper. Ma'am, dito sa Pilipinas, hindi nga nanguhuli ang mga pulis kundi certified ng court, di ba? Pero itong papel na to, print out. Ano nga daw yun, online nga daw galing nga daw online kasi yan. Sabi, i-warrant. Ano i-warrant? There's no, yung i-warrant kasi galing dun sa URL ng ating courts. Pero ito, asan yung URL niyan, asan yung ano niyan? Di ba? So very alarming kasi kung panahon to ng matinong presidente, may malasakit sa Pilipino. Ang gagawin niya, tatanungin niya mabansan yun, asan yung i-file nyo dito. Naasan? Gumawa ka ng isang salita lang yan. Ang daming
abogado dyan na walang ginagawa. O trabahuin niyo to, ano to, tawagin to mga taong to, imbestigahan niyo ano ba gaano katotoo, o pag hindi papuntahin, nasaan? With the documents. Kasi yun ang Uh, laban ng korte. I have a question also. Did you try also reaching out with the Bureau of Immigration about the situation that you've gone through with this? A man came from UAE. Wala rin sila may sagot, ma'am eh. Munta Pero ako did ng you, did you reach out sa kanila? Hindi, nag-reach out ako na anong gagawin ko nito. Sabi niya, huwag ka lumabas ng bansa, ma'am. Yun lang sinabi sa akin. Kasi hindi naman Pero, nila. after that, did you ever try to to go outside the country, like yung alam mo yung kahit Asia, yung pinakamabilis na pwede ka naman lumabas? Never pa after 20. Yung hindi na ako nag-try kasi yung kasama ko dito, ang sabi niya sa akin na A to Asia. Napalabas siya ng Pilipinas kasi may ticket naman, tapos resident naman siya ng resident siya ng Singapore. Pero pagdating ng Singapore, hindi siya pinapasok. Ibig sabihin, it's in the system. It's in the system ng Interpol talaga na nandun yung mga pangalan namin. Hindi ka magkakilala, nakita ko yung mga pangalan nila, I try to find them sa Facebook, pinilit ko, so nakita ko yung dalawa. So, tatlo na kami magkakausap ngayon. Ayaw na ayaw. Ay, lumabas kasi di mga negosyo nga daw nila. Pero maya tumatawag sa akin, meron bang umiikot sa bahay mo? Trauma ba? Ang trauma talaga. May umiikot ba sa bahay mo? Kasi dito sa bahay ko, may umiikot. Ganun kaagad siya. Iba ang trauma. Ang dama. Yung tumatakbo ka, nagdadrive ka sa kalsada, iniisip mo na may nakasunod sa'yo. Kasi sinabi nila sa akin, nilagyan namin ng GPS yung sasakyan. So, okay. Doon naman sa sa mga kasamahan mo na ayaw lumabas, we respect their decision. Okay, syempre, takot hindi naman sila sanay sa ganitong sitwasyon. Kahit naman sino sa atin, hindi naman sanay sa ganitong sitwasyon, kaya lang lumalakas ang loob natin because of what's happening to our country. Alam mo yon, yung parang tama na, this is the right time na talaga na at least everybody will know na may ganitong situation. Hindi lang kay Tatay Digong, kahit sa normal na tao na. Kasi ang question ng iba, kung kay Tatay Digong nga daw, nagawa nila yan, how much more daw sa mga normal na tao? Ito na pala, nagagawa na pala talaga. Na hindi lang talaga na nalalahad sa mainstream media. Hindi naman din nalalahad sa yung katotohanan. 'Di ba sabi pa nga ni General Torres sa'yo, baka sumikat ka, gagawin naming movie ang magiging movie daw ang. Ginanong pa niya ako. Sabi ko, hindi sir, gusto ko na lumabas dito, yun lang ang gusto ko. Ginanong ko siya. Grabe. Kasi talagang pikon na ako sa kanila, sa mga pinagsasabi nila. As in, ini-scrutinize ka nila na, hindi, may niloko ka eh. Sinong in-scam mo? Ganun pa siya. Ganun talaga ang mga nila dun, at saka huling hindi binabasa sa iyo yung karapatan mo. Alam mo naman talagang dapat nilang gawin, di ba? Pag kinukuha mo ang tao, sasabihin mo yung right, tapos babae ka, dapat may kasama kayong babaeng pulis, di ba? At saka dapat may naka-uniforman lang sa'yo. Sa inyo, 7 lalaki kayo, nag-iisa lang akong babae, tapos hindi pa kayo naka-uniforme, wala pang babae. Hindi nyo pa ako binasahan ng Miranda rights. Ibig sabihin, hindi nyo kahit kayo sarili nyo mga pulis, hindi nyo alam ang ginagawa nyo, ginanong ko nga. Oo. So ito may sabi si Chance Jano, medyo may alam siya Tingnan mo yung sinasabi niya. Ito. I'm sure pag tinawagan mo yung Interpol, wala ka din kaso doon. Tingnan mo sa website ng Interpol kasi feeling ko wala dyan. Ginawa na ni Madam. Di ba? Ginawa mo na. So, ginawa na ni Madam yan. So, ang sabi niya nga, walang papansin sa'yo dyan, puro takot yan sila. Kasi nga, pag pinansin ka nila, ang mangyari, lilitaw na guilty sila. At saka ang pinanghahawakan nila yung waiver na nanggaling na din sa'yo. Nagawa pero, aware ba sila na meron kang letter na galing from Office of the President? Yan sa red note na yan, notice na yan? Hindi. Iyon. Okay, guys. So, malinaw na. Ngayon, guys, nandito si Miss Maysog Pinay kasi para yung pinakita niya kanina is para also to justify yung nangyari sa kanya. Okay? Na hindi siya lumabas para lang for fake news. Lumabas siya para malaman ng lahat awareness ng tao. Na lahat tayo. Pwedeng mangyari to. At bago pa makulong si Tatay, ma-kidnap si Tatay Digong, they're trying din naman sa sitwasyon ni Madam Maysog. Ngayon guys, okay, bakit nandito si Madam Maysog? Kasi ang question din naman niya, nagtatanong siya, paano na siya, hindi siya makapagtrabaho abroad, wala siyang alam, yung mga pinupuntahan niyang sangay ng gobyerno, hindi rin daw alam ang sitwasyon niya. So meaning, ang makakasagot lang yan, si President Marcos lang din, himself. So, Madam, can you please make statement ngayon o mag-ask ka ng question kay President Marcos, yung gusto mong itanong base dyan sa naging sitwasyon mo? Gusto ko sana itanong sa inyo, Mr. President, ano po ang pwede ninyong magawa sa mga kababayan ninyo na inaabuso? This is kind of abuse na inaabuso ng ibang lahi, ng mga foreigner na yan. Katulad ko na pinailan ng, we called it tanim kaso sa ibang bansa. Hindi, inihingi namin sa'yo, tulungan mo kami.
Hindi yung pag natanggap ninyo ang red notice, para na kayong ginudge nyo na kami na totoo yung sinasabi ng mga yun. Kami, hindi ko sinabi lang na kampihan mo kami dahil sa baka mali or tama. Hindi. Gawin mo ang pagka-presidente mo. Gawin mo pagka-makabayan mo. Unahin mo ang kababayan mo. Di ba, Mr. President, kanino kami lalapit? Kahit ang mga tao mo, hindi na alam ang ginagawa nila. Kahit yung mga tao mo, labag na sa kalooban nila, manghuli ka ng babae. At sabihin mo, ikaw ganito, napakasakit nun sa isang ina, sa isang anak na ginagano ng kanilang magulang, ang kanilang kapatid, na-freeze ang buhay namin eh. Paano mo kami matutulungan? Yun ang hinahanap ko, Ma'am. Kaya gusto ko lumabas na rin sa Senado eh. Takot na takot ang mga kasama ko, pero ako gusto ko na lumabas eh. Paano kami tutulungan ng gobyernong ito na maayos ang mga ganyang sitwasyon? Ang pagkakaroon ng Interpol Red Notice, hindi pagka sinabi may ganun, totoo na yun. Diba? Wala namang pinagkaiba dito sa batas natin sa Pilipinas yan eh. Hindi mo makasabing guilty ako, hindi mo pa ako napuprove. Diba? Walang baseless, walang due process. Hiningi ko sa'yo, Mr. President. Sana naman tulungan mo kami na magkaroon ng due process. Hindi yung parang pakiramdam ko, hulihin nyo sa dalhin mo doon. Ano yun? Hindi naman po ako drug mule. Wala akong ginawang illegal. Sila ang pumunta sa Pilipinas at humingi ng kung na pwedeng makipag-partnership sa akin dito. Tapos ngayon, ang nangyari, ako na ang ganito. Dahil ang bansa po nila, masyado mabait sa mga kababayan nila. Nakita ninyo, kinakampihan kahit mali ang kababayan nila, kahit walang papel. Sumbong lang na pursue ang case without document. Alam ko, with my very own knowledge na walang dokumento ang taong yun, na-filean ako. Ibig sabihin, ganun nila kamahal ang kanilang kababayan. So, Mr. President, ano naman ang mapapala namin po sa inyo? Sana naman, isipin nyo kaming mga ultimong OFW. Kung katulad nitong napagbibintangan, wala kaming matakbong. Hindi kami pwedeng, sino kukunin namin abogado, international lawyer? Nasa kahit, yan ma'am, tama, fabricated case. Paano? Ang tanong po, paano? Paano mo kami matutulungan, Mr. President? Kasi walang certain government agency ang makasagot ng tanong ko. Turuan sila, ipunta akong DFA at tinuturo sa akin ay Interpol, transnational. Ang sabi ng transnational, hindi makakatulong sa'yo kasi taga-receive lang kami ng memorandum ng Interpol. Ang makakatulong lang daw is ang DFA. Turo. Sabi ko, wala sa inyong ganito. Kasi kung ang Office of the President pa lang nakakita ng ganyang papel, tawagin mo itong mga kung nandito sila sa Pilipinas, ibig sabihin sila magpunta dito. Hindi yung tinatanggap nyo lahat eh. Bakit kaya? Bakit, Mr. President? Hindi kami pwede magtanong? Isalang mo lang kami doon. Paano yung pamilya namin? Ibig sabihin, wala kang maasahan sa gobyernong ito. Di ba? Ma'am, alam mo, sabi ng mga kasama ko, hintay natin matapos sa siguro. That will be 3 years from now. Pag 3 years from now, ibig sabihin, ma'am, patay na ako sa gutom. Kasi wala naman akong trabaho dito eh. Sabi ni Sir Lita Cardinosa, si Mary Jane Veloso nga binalik sa Pilipinas. Ano yun, di ba? Siya na nga lang ang kahuli-hulihang ibinalik. And drug involved pa, positive, di ba? At ito nga, natatawa ko, gusto nilang gawing bayani dahil naibalik daw sa Pilipinas. Drug involved. Oh my God. Ano yung lahat na lang ba gagawing bayani? Tapos ito mga walang kamuwang gusto tanggalin sa Pilipinas, extraction. Sabi nga, parang meron kasi akong napapanood ngayon, okay, na itong mga nangyaring to is hindi na siya bago. Okay? Itong pangyayaring to is, na siya, syndicate na ginawa ni Liza Tanas. Oo. At ito, lahat ng extraction na to is, utak daw nito, ni Liza Tanas. Bakit daw? Kasi I myself, hindi ko naman siya anong tawag doon, yung na-witness ng personal. Okay? So, lahat ng to, yung sinasabi ko is hearsay. However, nagkakaroon tuloy ako ng pag-iisip na, ay, baka totoo nga kasi nangyayari sa'yo. Diba? So, yun, madam, malaking tulong to sa isang bayan ng Pilipino na lumabas ka, hindi ka natakot. And alam ko, nagre-reach out ka para hingi ng tulong. Para sabihin ko sa'yo, madam, as of now, wala tayong may bibigay na nasagot dyan dahil ang Tatay Digong is still same situation, kinuha din, kinidnap. Hindi rin nila malaman paano nila maibabalik. Okay, pinaninigan nila na Interpol ang sinunod nila.
Okay? Na, ayun nga, sabi din ni Senator Amy Marcos, mismong Interpol ikinagulat na bakit bigla na lang dinala sa The Hague. Totoo. So, yung sa'yo, madam, ang kagandahan lang nito, unang-una sa lahat, inilabas mo to sa public, ano mang mangyari sa'yo, alam na ng tao kung sino ang pupwedeng habulan o Yan, habulin. yan ang dokumento na sila nag-uutos niyan. Walang iba. So, Kaya mga dikit mo nga sa camera yung ayan. mm, So, ayan, Office of the President, Malacanang. Okay? Yan po. Okay, guys. So, madam, meron kang ibang, may message ka pa para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa UAE. At yung baka may mangyari din na ganyan same situation sa'yo, anong may ibibigay mo sa kanilang advice? wala eh. Advice ko sa inyo, umuwi na kayo ng Pilipino. Wala, wag na rin pala. Ang advice ko na sana, mga ibang bayan na tayong lahat nito eh. Kasi wala pala tayong maasahan dito. Hindi yung alam mo, ma'am, sa totoo lang, almost 10 years ako sa Iraq at sa Afghanistan. Pumunta ako doon ng panahon ng gera talaga. Nakita ko kung paano sinira yung bansa nila. Pero alam mo, kakaiba yung nangyayari dito eh. Parang hindi mo talaga hindi mo alam na mismong gobyerno mo ang gumugurgur sa iyo, mismong gobyerno mo kasi kaya ko makipagsuntukan, kaya ko makipagkasuhan. Basta fair lang yung laban eh. Nangyari unfair eh, napaka-unfair. Napaka-unfair sa isang OFW, sa isang ina na nagsisikap lang para sa kanyang mga anak. Na itong mapapala ko pagkatapos ko nagtrabaho ng ilang taon sa ibang bansa. Pag uwi ko ng Pilipinas, ganitong gagawin sa akin ng sarili kong gobyerno. Di ba, ma'am? Ang ano ko lang sa atin, mga kapwa ko Pilipino, siguro kailangan magkaisa talaga tayo eh. Huwag kayo pumayag na ginaganito tayo eh. Dahil tayo ang totoong batas. Tayo ang estado. Tayo ang nagbigay lang sa kanila ng power na yan na pinagsasamantalahan nila ngayon. I-insist natin na hindi ka dapat ganyan. Ganito ka dapat. Umayon ka sa pinagkaisahang batas natin. Pumunta tayo uli sa basic ng Constitution na hindi nyo pinagdidiinan, hindi nyo ginagawa at hindi nyo sinusunod. Ngayon may sarili na kayong batas. Pag nagkwentuhan kayo, yun na ang batas. Hindi na batas ang Constitution. Alagaan nyo ang Pilipinas. Hindi ganito. Kasi pag hindi po tayo nagkaisa at ganito tayong kinokontra natin ang kapwa natin dito, kinakalaban nyo katulad nito ni thank you ma'am at nandiyan ka kahit alam ko iba na yung mga nangyayari no, ganito rin ang mangyayari sa akin. Huwag nyo sabihin kayo hindi ganyan mangyayari sa inyo. One of these days anything can happen at hindi mo rin na ipaglalaban ang katotohanan kasi may nagtatakip. Pag hindi natin pinaglaban itong sitwasyon natin ngayon, wala na. Mabuti pa nga, sakupin na tayo ng China kaysa sinasakop tayo, minomolestya tayo ng sarili nating gobyerno na nilagay lang natin dyan. At alam mo na ngayon kung sino mag-ubos ng pera natin. Ang nakapagtaka, ito guys, meron siyang treaty kay Biden, 'di ba? Pinapasok ang mga Afghanistan kasi mga refugees 'yon sa Amerika. Bakit yung sariling Pilipino tinatanggal sa Pilipinas pero ibang bansa pwede? Yan, isa pa yung sinabi ko doon sa kay Tori. Sir, refugee nga tinanggap ninyo, hindi niyo alam kung ilan ang kinatay niya sa Afghanistan. Pero tinanggap ninyo. Tapos kami rito nang walang due process bibigay niyo doon. Kasi ma'am, eto bakit ko masabing ibibigay ako doon? Hinihintay ang eroplano ko. Sabi ko, sir, I'm nothing. Pag binigay mo ko doon, hindi niyo na ako makikita at magiging history ako. History ako ng buhay ninyo. Na pinagkanulong ninyo, bago nangyari kay Tatay Digong yan itong March. Nangyari po talaga sa akin yan noong November 21, 2024. Na hindi mo alam anong gagawin mo dahil sa katebang pulis ang nandyan sa'yo. Uy, teka lang, November 21, kailan ba nangyari yung kay attorney, Zuleika Lopez? Yes, that's the time. Diba? Very close. I think that was, almost the same week. Dahil end of November yun. Ma'am, nagbe-message ako noon sa OVP, sa Malacanang, sa mga wala nang makasagot sa akin dahil alam ko nangyayari na sa OVP. Oh my God. Pero etong mga past few, before nangyari kay Tatay Digong, nag-send sa akin ng letter si Attorney Zuleika. Nandito letter niya na tulungan niyo po, humingi na ng tulong sa PAW. Na yun nga, magkaso na ako. Tulungan niyo po siya na magkaso kasi ito yung nangyari sa kanya. Yun. So parang ngayon lang nila na-internalize yung nangyari sa yung nangyari, di ba? Oo. Hindi, kasi we cannot blame them kasi mas mabigat naman talaga nangyari sa kanila. Totoo yun. Naintindihan ko naman ng oras na yun. Pero may dumating naman si Attorney Persida Acosta noon. Kaya okay, sabi ko rin lang dahil doon din man ang takbo ko, alam ko sa PAW din lang. Naintindihan ko sila kasi sa situation na yung
Si Atty. Zulaika na-ospital na nun eh. My God, nanunod kami ng TV dun sa ano na nangyayari. Alam nila nangyayari. So meaning This is nanonood all- din si Tori noon nung kay Attorney. Hindi, nandun siya eh. Nandun siya, di ba? I Sa mean, yung mga office. tao doon, parang ano na lang sa kanila, At no? Parang ma'am, movie na lang sa kanila. Hindi ma'am, masakit sa kalooban nila. Kung maririnig mo lang ang mga sinasabi niyan, wala kaming magawa. Pero Ma'am, si Tori parang, oh, okay lang. Alam mo, napapansin ko kay Tori ha, kay General Tori, is regardless na kung ano ang sasabihin ng tao, but he want his name sa history ng Pilipinas. Kay mabuti, kay masama, gusto niya maaalala ang pangalan niya. Yun ang nakikita ko kay kay General Torre. Kasi lahat naman tayo meron tayong free will na tama ba to o hindi. Kaya lang sa kanya kasi hindi niya na iniisip nakakasama sa image niya, pero gagawin niya kasi sa kagustuhan niyang umangat ng umangat ng umangat. and I pity him, ma'am. Kahit yung sinasabi ni President sa kanya, kahit ilang sakong pera pa yan, at the end of the day, nandun ka sa ilalim ng lupa, wala kang madadala. Ang madadala mo lang is everything your memory. Do you think pag adala mong memory maganda, masama hindi ka babalik dito? Babalik at babalik ka. At puro pain ang madala mo. Yun ang pinakamasakit sa lahat na hindi kayang bayaran ng pera. That's the difference between them and the Tatay Digong. Diba? Pag Tsaka, sinabi, oo. Hindi, pero ang dyan, ang questions dyan, okay, isang tabi natin si General Torre. Paano yung mga tao sa paligid niya? Na ating nasumunod na lang na sumunod. O guys, meron tayong operation ganito. Sunod agad sila. Wala bang nagsasabi na, eto na naman tayo, Diyos ko, ano na naman mangyari sa buhay natin? Meron ma'am. Meron, di ba? Okay. Anong pakiwari mo sa kanila na, bakit naman sila sumusunod? Matatanggal ka. Itatapon ka dun sa sa malayo. Basilan. O yun kasi yung nila. Diba? Doon kasi tinatapos, sa totoo lang guys, para sa kaalaman ng lahat. Pag hindi ka kasi sumusunod, itatapon ka talaga doon sa mga gera-gera. Alam ko ma'am, ito bukas baka maging headline tayo nito, maging tayo. Ang akin lang po kasi, nagko-question ako sa gobyerno ngayon. Kasi, kung hindi totoo na kayo ang kasabwat dito sa mga panggigipit sa mga tao, bakit hindi niyo tulungan? Bakit ganun kadaling magbitbit ng kababayan mo sa ibang bansa? Hindi yan si Tatay Digong nga, ako na to ako. Ganun lang sa inyo kadali, nabitbitin ako sa ibang bansa. Diba? Paano pa yung mga kasama ko katulad nitong isa pa nito, ni Diaz, ni Cruz, ni Query. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kami. Paano tong mga to? Is it possible ba na makontak mo yung ilan sa kanila tapos mapag-usapan din natin na katulad ng ganito? Pwede naman mag yung isa, kaya lang ayaw niya magpakita dito ng mukha. Hindi, okay, kung sa privacy naman, pwede naman natin siya itago na wag na lang natin siya ipakita. Pero yun yung nga, dalawa, pwede sila makausap, pero yun nga ay nalang pakita kasi nagbabangong puri pa sila sa mga negosyo. Kasi nga daw po, nakita raw po yung red notice sa Facebook. Pinost pa yata nitong mga mamumura mo talaga. Patawarin niyo ako. Mamumura mo talaga kasi pinost daw sa Facebook yung red notice nila. Ganoon din sila, ma'am. Hindi sila kundi hindi rin sila ganyan sinasabing fraud. Hindi ganoon. Ano lang talaga, sa business lang talaga. And ready sila to reconcile. The problem is, ito na nga may ganito. Paano mo pare-reconcile ang buhay mo niyan na hindi ka makalabas ng Pilipinas? Tapos yung isa mong, tignan mo nga, breach of trust. Wag ka magjojowa ng at pag na-breach of trust ka, di ba? Madam, my husband is Arab. So, breach of trust. Parang ang hirap naman natang maging kaso yun. Di ba? May nagsasabi pala, same talaga ng pattern kay distress mother. Oo, distress mother, yun, makikita mo yun kay Madam Maharlika, yung may case kasi itong nanay na, may extraction din. So, almost, yan na nga sabi, almost the same. Napanood mo, di ba? Ngayon, okay guys, madaming nagko-comment dito, binababa ko na lang. Ang sabi nila is wala nang makikinig sa'yo, madam, na government agencies. Hindi ko naman sila ikayo. Exactly, yun. So guys, okay. Alam ko wala akong papala sa gobyerno. Okay. Bago ako nakipag-usap dito sa inyo, pinuntahan ko lang dapat puntahan. Pinuntahan ko na silang lahat. DFA, police, military, tawag nito, DOJ, lahat sila, court, kinausap ko na, sinusurrender ko na nga ang sarili ko. Wala tayong magagawa. Kaya sinasabi ko, i-pray nyo na walang mangyari sa inyo na katulad nito. Para hindi nyo danasin to. Maybe, in another way. Diba? Eto, okay. Hello po, walang red notice. Gawa-gawa lang nila dahil ng isang abogado. Okay, ganito yan guys, no.
nag-imbestiga na si Madam sa mga bago. Nag-imbestiga si Madam, wala ngang Interpol. Walang Interpol office dito. Wala. Wala siyang Interpol office, kundi meron siyang Office of the Special Envoy ayun, on transnational crime. ayun. So anyway guys, sabi niyo nga, hindi na natin alam, ayan o, Office of the President yan. Di ba? Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Guys, this case, hindi naman na din siya nag-aim na merong government, may agency sa government ang papansin sa kanya. Kasi nga, ginawa niya ng lahat, todo na. Nagtatanong siya sa ating dito kung meron pa ba nakakaalam sa inyo ang dapat na maging solusyon para makaalagwa siya. Meron pa bang nakakaalam sa inyo na po pwede niyang gawin para makaalagwa siya? That's the reason. First reason, okay? Kasi bago pa nilabas dito, nagkausap kami ng one-on-one sa phone. Gusto niyang itanong sa inyo, alam, yan, out of ilang viewers natin, subscribers natin, na po pwede na makatulong sa kanya na masagot ang kanyang question. Paano maitutuloy ang buhay niya o paano malilinis ang kanyang pangalan? Gusto niya mag-abroad? For sure, may naghihintay sa kanya na red notice. May A to A siya. Possibly kasi nangyari na sa friend niya o sa kasamahan niya. Yung kasama ko dito. Oo. Ngayon, guys, whatever happens, sabi nga ni Madam, hindi na siya nawalan siya ng pag-asa. Ngayon, ang question niya yun is para sa nakakaalam, and sa mga wala naman tayo magagawa, gusto niya lang maging aware kayong lahat. Na lahat tayo, no exemption po pwede mangyari na to. At nangyari na kasi sa kanya. Yun. And take note, may mga pera pa ito kasi mga negosyante ito, no? May mga pera pa ito. Paano yung kababayan natin? Ang trabaho lang doon ay waiter sa ibang bansa. Ang trabaho lang ay dishwasher. Ang trabaho lang ay office girl. Tapos meron ka lang amo na abusuhin ka. I'm praying na hindi mangyari sa inyo to. Pero everyday I'm telling you sa ibang bansa, ganun katindi ang nangyayari. Araw-araw may kaso. Kasi sa tagal ko sa Dubai, marami na rin akong tinulungan, marami na rin nangyari sa akin na ako nagdadala ng pagkain at saka ticket sa loob ng kulungan, mga damit, dinadala ko sa loob ng kulungan, yung mga kababayan nating nakukulong. Mga ganyan, distress na mga kababayan natin. Wala. Panalangin nyo lang na walang may mangyari sa inyo, sa pamilya ninyo. Kasi napakasakit na wala kang magawa. Walang tumutulong, maghihintay ka na lang kung ano nangyari sa kanya doon. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo na, actually ma'am, si Ma'am Maharlika at saka before nangyari yan kay Tatay Digong, nagtanong na ako niyan kay Maharlika, kausap ko si Maharlika at saka si Attorney Harry. Sabi ko, meron po akong red notice, anong gagawin ko? Kinabukasan nangyari kay Tatay Digong. Sabi pa ni Harry nun, wait, teka lang, for a while. Iyan yung night before na magkakausap ng gabi. Yes. Nandun ako. Nandun ka. Ayun, ako yun. Parang, hindi ganyan. Sabi ko, hindi niyo ako pinakinggan. Pero nangyari kasi kay Tatay Digong, walang red notice. Ang meron sa kanya, wala pang red notice. Hindi pa nga warrant yun. Diffusion lang talaga. Diffusion lang, yung report lang, yung putang binitbit na doon. Diffusion ka lang ha. Hey, how much na ako, red notice na ako. Oh my God. Grabe. Pero gusto ko magpasalamat sa iyo, Madam Maisog Pinay. Ayan, sa mga gustong makilala si Madam Maisog Pinay, pwede niyo siyang i-follow ang kanyang, meron kang YouTube, right? May YouTube ka? Yes, ma'am. May YouTube siya. Ang YouTube ito din yun, Maisog Pinay. Hindi ma'am. Rochelle, yung totoong name ko. Ay, wag na. Gusto mo ba kasi? Hindi, kasi actually guys, we don't want to disclose her full name tsaka detalye niya kung nasaan siya. Actually, ma'am, kilala nila ako. Kaya hindi ko na kailangan magtago niyan. Kaya lang, as of now, pero parang ayoko muna yung buong pangalan ko. Pero ma'am, syempre alam na ng pamilya ko pag nakita na ganyan. Actually, nakita nila ako nung pumunta ako doon, sinusugod ko si Tatay, sinugod ko sila nang kinukuha nila si Tatay Digong, nag-iiyak ako. I'll send you the video ng Kasi sabi, ginawa niyo na nga sa akin yan. Sumisigaw ako doon sa Tarmac kasi napasok. Sa Villamor, nakapasok ka? Ganito yun, ma'am, di nagwawala ng ganyan. Naisakay na nila si Tatay Digong doon aeroplano. Napasok na namin yung Tarmac. 6 kami na nakapasok na gano'n. Eto si Dr. Baduy, sabi bumalik, puta, wala na kaming kasama. Di pinabalik kami. Sa totoo lang, yung mga pulis, hindi ganun kahigpit. Pero kung napasok namin yung lahat, hindi sana nakalis yung aeroplano. Sabi, kaya lang yun, malaking gulo kasi yun. Gulo kasi talaga. Pero, talaga yun. Tangina, sabi ko, nandito na rin naman tayo. What is life? Di ba? Hindi naman ako, I'm not a Filipino for nothing.
Yeah. Diba? And it was all destined to happen. Hmm. Lahat naman ng nangyayari ngayon, may ano yan. Tawag dito. Ito pala, live si Madam Bojack TV. Nilagay ko yung link nitong live niyo po now. Sana ma-notice. Inshallah. Pero alam ko, nakausap na ata ni Madam. Okay, para sa kalaman ng lahat. Very short clip lang naman yung pagkakausap ko doon, di ba, ma'am? Oo, ayun. Pero maganda, ito, para sa, ayun, itag niyo si Madam Maharlika para at least maalala niya. Maalala niya si Madam. Na ito, case din ng extraction. Okay? Case to ng extraction. Ngayon, ang tanong lang dito, ang question lang dito, bakit nagagawa ito ni General Torre sa mga katulad nating mga Pilipino? Oo. So, ayan, wag nilang sabihin, ma'am, na si Tatay Digong lang nagawang ganun. Nangyari na last year. Nangyari na Apat nga. kaming nakuha. November yun, may December pa. Ilan pa kaya? Okay. So, ayun. Madam, meron ka bang last word para sa ating mga viewers ngayon? God bless the Philippines. Yun na lang talaga. Ayan, may nagsabi pala Mendoza. Sabi niya, baka nga kasabot nila yung Arabo na yan. Hindi malabo. Hindi malabo. Lahat ng possibility may iisip natin. Magtataka kayo, ha? Ito pa, bibigyan pa, bumalik lang uli sa isip ko dahil gusto kong sabihin sa'yo to before tayo nag-usap. Nagstay ang eroplano ni Tatay Digong 5 oras sa Dubai bago dinala sa Hague. Oo, di ba nag-ano sila ng stopover? Papayagan nila? Bakit nila pinayagan na magstay doon? Undocumented. Walang passport, wala lahat. Pinayagan niyo. Bakit? May something dyan. May something dyan. Oo, hindi naman kailayon sa lahat. Talagang merong something. And ayun na nga, base sa sa naging investigation naman ni Senator Amy Marcos, malinaw na ang lahat ng to, utos talaga at with approval ng kapatid niya. Kaya lang, ang isinasabi doon, yung mga na-violate na tawag ito, laws. Hindi ang nakakalungkot kasi alam mo medyo talaga affected talaga ako sa nangyari. Totoo naman yung sinabi kasi kanina, meron kaming meeting kanina, sabi nga, ano pang silbi na panay na lang inuungkat na na-violate ang ganitong tawag dito, mga laws dito sa sa Pilipinas. Ala na yung tao, nadala na nga sa ibang bansa. Para saan pa ang hearing? Ang gawin na lang, iuwi ang Tatay Digong. Bring back home our former president. Yun na lang yun eh. Alam mo, nakakapagod ng umiyak, nakakapagod na maging affected dito sa sitwasyon na to. Kaya nga magtataka tayo for what at nagpaganon siya. Kaya niya bang ipatanggal, ipakontempt itong mga to? Yun ang tanong ko parang happy together pa kayo dyan. Happy ka pang sinasagot-sagot kay. Kung sa Congress yan, sumagot ka ng gano'n, contempt ka na. Bakit doon? Alam mo ma'am, sa totoo lang, ayong pakinggan yun. Pero sabi nung tumawag mga kasama ko, pakinggan mo yung ng Senate, kailangan kang lumabas. Sabi ko, para saan? At lalabas ako dyan. Di para malaman nila na nangyayari na yan before pa niyan kay Tatay Digong. Meron nagsabi, naalala nyo ba na 2 times si Kokak nagpa-Dubai? Baka yun ang nilalakad niya pagdugtungin nyo ang sitwasyon. Ang gagaling nyo! Ang gagaling, di ba? Ito ma'am, yung mga nandoon na, mga pulis na yung sinabi na rin sa akin yun. Kasi papunta siya noon. Kailangan siyang may alay doon. Hindi ko alam, parang ginawa na kaming alay. May kailangan i-alay siya doon. Hindi ko alam bakit kailangan mag-alay siya doon ng kapwa niya Pilipino para saan. At kailangan niyang, kasi hindi mo siya nagpakita sa mga tao sa mga OFW, di ba? Hindi siya nagpakita. Ano ang meron doon nung mga panahon na yun? Yun ang tanong ko sa inyo, mga kababayan. Okay, ito meron nag-comment. Totoo yan. Kasabwat nga nila ang India na si Kumar, di ba? International ang pagkasindikato. Yung special envoy to China kasabwat din may Romanian pa nga, di ba? Okay guys, gusto niyo malaman ng totoo? Yesterday, 9:30 to 10:30 in the morning, nag-meeting si Kumar tsaka si Senator Amy Marcos sa pagkakaalam ko sa Manila Pen. Manila Peninsula Hotel. Oo. So, ayan, expose na naman yan. Ay, naku, Diyos ko, dami ko naman gusto sabihin. Totoo yan, si Kumar. Si Kumar kasi is Indian, siya. COO siya ng isang malaking company. And Indian ba ma'am o Singapore yan? Indian siya. Makapalang ganun niya o ganun. Indian pa. Pero anyway, okay guys. Sabihin ko sa inyo ang ka-meeting niya kahapon ni Kumar, 9:30 to 10:30 si Senator Amy Marcos. Kung natuloy yon. Kasi hindi ko na alam Okay, may nagsabi lang sa akin. Hindi, si Kumar pala mismo nagsabi sa akin. And then, 1 p.m. up to 6 p.m. may golf session siya with Governor of Bicol. Kaya, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero for sure, Bicol will be the next target. Isang expose yan. Nanggaling yan sa bibig ni Kumar. So, yun, nabasa ko lang. And anyway, madaming na talagang, alam nyo guys. Alam nyo,
Di ba ma'am, yung mga kakamping ngayon, parang tuwan-tuwa sila sa mga nangyayari, buti nga, may mga ganun-ganun sila. Natutuwa pa kayo ha? Dito mo makikita talaga tong mga taong to eh. Gaano kaliliit ang mga kukote nito. Paano kayo natutuwa sa isang bagay? Kasi kung masama ang ginawa, dapat hindi tinitingnan kung sino man tao yun. Di ba? Hindi. Dahil sa nangyari to sa kanya, akala nyo ligtas kayo? Tatawanan kayo pagdating ng oras. Akala nyo ligtas kayo? Kasi tinatawanan nila tayo eh. Ito, total na pag-usapan lang. Nababasa nyo ba? Ay, hindi. Ayan. Nababasa nyo ba? Kumar. Oh. Kumar, di ba? Tapos ano nakalagay? You block the contact. You block the contact, unblock nakalagay. So, binalak ko siya. Ayan, akala nyo nagloloko ako. Ayan, no? Total na pag-usapan lang dito yun. Bakit mo siya binlock? Madam! Biggest sindikato yun! Hindi, actually, huwag na natin pag-usapan pa yung detalye. Kasi ayun, kahapon, ayan, yesterday. Guys, ayan, anong pangalan nito? Si Onilu Orbistondo. Ayan. Hindi ako nagbibiro. Yesterday, ay, nakita mo ba? Sandali nga. Lumalabo, ma'am. Yan. Kumar, di ba? Nakalagay. Kumar, you block the contact. Tapos nakalagay unblock. Tapos yesterday yan. Malinaw yan. Alam nyo guys, ito lang itong cellphone ko na to. Ewan ko pa kung saan na nararating nitong cellphone na to. Okay guys, Kumar is, hindi ko siya kilalang personal pero nag-extend siya ng Alam mo yun, nagre-reach out siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang dami kong nalaman. Pero sabi niya nga sa akin, tawag dito, ayaw niya daw makialam sa admin. Ayaw niya makialam sa admin pero yan, nagbigay siya ng details. Natakot ako. Kasi malaking sindikato to. Malaking sindikato to. Alam niya ni Onilu. Nakita niya. Onilu, nakita mo ba? Nasaan ka na ba, Onilu? Onilu, magparamdam ka. Galawin mo yung baso mo. Ayan. So, yun, madam, nakita mo na din naman. Yes, Indian siya na, malaking sindikato siya. And, hindi biro kasi itong taon to, kaya binalak ko siya. So, itong mga nangyayari sa'yo, madam, I'm really sorry for what happened to you. You don't deserve this. Okay? You don't deserve this. And, hindi makatao. Kasi you're a Filipino. Sa sarili mong bansa, ginaganyan ka. 'Di ba? And hindi nakakapagtaka kasi ginawa nila kay Tatay Digong. 'Di ba? We are very thankful na lumabas ka din kasi ang dami nagko-question eh. Ang daming nagko-question na, naku kay Tatay Digong nagawa yan, how much more sa atin? Ayan na. Ito na si Madam. Giving testimony to na nangyari sa kanya. 'Di ba? Kami yung warm up. Baka kami nauna pang sa amin. Bukod sa baka ilan pa yung sumunod sa inyo, 'di ba? Or may mga nauna sa inyo, ilan pa ang nauna sa inyo. So, alam nyo guys, okay, itong ginagawa natin to hindi para lumaban sa administrasyon. Lumalabas itong mga taon to para maging aware kayo sa paligid ninyo. Tama. Oo. Hindi, ito katulad nito, sabi niya happy everyday. Okay naman daw si Digong, parang hotel siya, hindi lang makalabas. Ang sarap naman buhay niya doon. Haha. Walang nakakatawa sa sinasabi mo, happy everyday. Okay, walang nakakatawa. Hindi ko alam kung sino sinusuportahan mo. Ang nangyayaring to, Tatay Digong is Tatay Digong. He is just one person. Sabi nga ni Rosmar, alam niyo yung si Rosmar na lagi binabash? Sabi niya nga, he might kill thousands of people, but he save millions of people. True. Alang nakakatawa dun sa sinasabi mo, happy everyday. Hindi kami happy everyday para sa kaalaman mo. At ito, gusto namin ipaalam sa iyo, Madam Maysug Pinay, totoong Maysug ka, lumabas ka ngayon. Nagpapasalamat kami sa iyo. For sure, madaming makakarinig nito. Madaming magre-reach out sa iyo, katulad na nangyari kay Kuya Gado. Okay? Pero ang kagandahan dito, you'll be heard. Di ba? You'll be heard. Yung case mo. Kasi para mamaano ng mga kababayan natin, na ginagawa talaga nila to. Noon pa. Wala lang maglakas ng loob. Ako kasi kaya ako lumabas ngayon, hindi para magpasikat sa inyo. Wala na akong itatago, alam nila bahay ko, alam nila saan ako puntahan, alam ko mangyayari eh. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ang ininano ko lang dito, paano na ang soberenya ng ating bansa? Paano na tayo, asa ng pagka-makabayan natin? Sana na pinaglaban ng lahat ng ating mga ninuno para sa isang kalabit lang. Akala ko ba ayaw natin sa China? Tapos ito, ibinigay mo dun sa Hague, ibinigay mo sa Europe. What makes it difference? Anong pagkakaiba ng ayaw ninyo? Do you think pag may nangyari dito, tatanggapin kayo sa Europe? No. Kailan tayo pinakain ng Europe? Hello? Hindi. Tignan mo nga ngayon sa nangyayari sa atin. Hindi ko na nakikinabang. Sa Amerika, yung kay Biden, sandamakmak na pabor ang ginawa nga nitong si President Marcos kay Biden. And then, anong nangyari? Iniwan siya sa ere kasi alam na magpapalit ng admin. 'Di ba? At ito yung pinaka-resback ni Trump sa pangyayari sa kanyang presidency last term niya.
'Di ba? True. Mas matindi ngayon. Kaya hopeless na din ang mga taong, mga kababayan natin sa Amerika ngayon dahil sa ginagawa nitong ating admin, 'di ba? Kaya Pero nga, 'yun, dahil matagal na 'yan ang dinegosyo nila, marami pa yatang nauuna sa'yo, sabing gano'n. mm, Oo, sigurado 'yun, madaming nauuna pero walang lumalabas. Ang wala. kagandahan ngayon, Madam Mylene Usudan, andito si Madam Maisog Pinay, pinakita niya, may documents. Hindi siya fake news, may documents. Legit, 100%. Sumumpa sa ating lahat, sa harap nating lahat. Totoo ang sinasabi niya. Ngayon, ang question natin lahat, bakit kailangan gawin to ng presidente natin sa sarili nating bansa? Yun ang iiwan kong question sa inyong lahat. Bakit kailangan niyang gawin sa atin to na kapwa natin Pilipino? So yun lamang guys, okay na? Nasagot ba ang mga question ninyo? May sasabihin pa si Madam. Sige Madam. Di ma'am, okay na. Abangan ninyo lang kasi may mga mangyayari, may mga kinakausap rin akong abogado. Wala na akong tiwala sa media. That's why hindi ako lumalabas sa kanila. Actually, kilala ko rin yung iba dyan. Magaling lang yan, papaheadline ka, tapos ikakat-kat. At least dito, nalaman ninyo yung totoo. Kasi doon, pag lumabas ka, kapiraso lang lalabas eh. May pinoprotektahan pa rin eh. So dito tayo, huwag tigilan na natin kapapanood yung Channel 7, Channel 2. Wala mangyayari dyan. Puro lang i-brainwash ang isip natin yan. Sasabihin ganito. Chop nila ang totoong pangyayari para may magmukhang maganda. At sila yung fake news, hindi talaga tayo. Ito, totoo na to. Andito ang dokumento. May kaso. Yan ang totoo. Huwag kayong maniwala ko. Kaya hindi na ako nag-ano dun, ma'am. I didn't reach out to them kasi alam ko na ang mangyayari. Dahil lalabas lang tayo ang naninira na naman tayo kay Toy, kay BBM. Hindi. Ito na yung katotohanan. Ang pinapanalangin ko lang sa nagbabash sa atin dyan, huwag mangyari sa inyo. Inshallah. Inshallah. Huwag mangyari sa kanila. So, yun lamang guys, no? At maraming salamat, Madam Maisog Pinay. Thank you so much, ma'am. Pinigyan ko ng time. Oo naman, mabilis lang, di ba? Nag-usap tayo very quick. Sabi ko, okay ba? Ilabas natin to. May documents. Di ba sabi ko pa kasi, asan ang resibo? Yes, I have the resibo. Sabi mo gano'n. Kaya ako nagpapasalamat sa iyo, Madam Maisog Pinay, kasi Thank you so napagtiwalaan much mo ako. po. Opo. Siyempre, isa lang din naman akong tawag dito, Maisog na talagang sumusuporta sa ating mamayang Pilipino. Doon tayo sa totoo. Sa totoo. Ala tayong yaman na pwedeng ipagmalaki. Ala tayong daang milyon na pwedeng ipagpangalandakan ng Hermes dyan. Ang meron lang tayo dignidad na kaya nating mahalin ang sarili nating bansa. Kailangan tayong dumami mga kababayan. Kailangan dumami ang malakas ng loob para hindi magtagal ito. Nangyari ang 20 years sa tatay niya. Kasi natakot ang tao, nasupal pala ng pera. Huwag kayong pumayag sa mga perang ganyan. Kasi hindi natin kailangan yung mga limos nila kung maganda ang patakbo sa bayan natin. Lahat tayo may trabaho, may dignidad. Yung lilimusan ka, wala kang dignidad, palamunin ka, wala kang kwenta, adik ka. Pero pag ikaw ay may trabaho, may dignidad ka, meron kang may pagmamalaki sa mga anak mo, may prinsipyo ka. Di ba ma'am? Yun ang magiging pundasyon ng pagiging natin Pilipino. Hindi limos. Hindi natin kailangan ng limos. Galing sa sariling tax mo, galing sa Jollibee, sa McDo, sa Kentucky na makinainan mo, sa binili mong t-shirt, lahat yan may tax. Lahat. Sabihin mo hindi ka nagbibigay ng tax kasi ganyan ka lang. Hindi. Lahat ng kinakain mo, binibili mo, binabayaran mo, tubig, kuryente, ilaw, lahat yan may tax. So, lahat ng nilimos sa inyo, 2,000, utang ina nila, galing sa atin yan. Galing sa tax mo na pinaghirapan mo ngayon, nililimos sa'yo para sabihin, iboto mo to si ganito. Diba? Utang na loob, wag nyo kaming gawing tangan lahat. Magkaisip na kayo, magkaisip tayong lahat. Hindi ko sinabi huwag nyo tanggapin. Tanggapin ninyo, pero dahil pera nyo yan. Pero alam nyo na ang gagawin. Huwag kayong papayag sa eleksyon na yung hindi nyo binoto, yun ang lalabas. Kaya, maging matalino. Ayun, maging matalino tayong lahat. Pero, thank you so much, Madam. No, we have to cut this na since alam ko na-stress ka na. Maraming salamat sa information ninyo. And isa ka sa Maisog Pinay na talaga namang tinitingnan namin na nakakamangha ang lakas ng loob ninyo. And more power sa iyo, more lakas ng loob, more blessing pa, inshallah. And then, I expect na madami pang darating sa mga interviews. You will be heard. Sigurado yan, you will be heard katulad ng nangyari kay Kuya Gado USA. Ayun po. Guys, sa mga gusto pong ma-extend kay Madam Maharlika itong na to, mabigyan siya ng time ng full interview din. Alam niyo, maganda nakakatulungan talaga tayong mga Pilipino. Itag yun din po siya sa channel ni Madam Maharlika para maulit-ulit yung interview ninyo. Ano po? So yun lamang guys, maraming salamat. Madam, maraming salamat sa iyo. Hindi pa ito ang huli natin, magkikita Yes, tayo. ma'am. Mag-join ka, ha?